Hello guys, good morning. Kasama ko ngayon guys si Madam Rox. Hello Madam Rox. Kaway. Mag-hi ka naman dyan, ikaw makita. Ayan guys, pupunta kami sa opening ng pang-apat na outlet ni Don Franco. So, samahan nyo kami guys para titingnan natin yung kanyang opening. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. So ano nga maswerte si Don Franco dahil nandito siya sa Cebu. So marami tayong mga partners dyan sa malayo, dyan sa Luzon at Mindanao. Hindi natin mapuntahan dahil nga nasa Cebu base tayo. Okay lang naman kasi ano naman tayo sinasanay natin sarili natin sa ating business na mag-DIY, mag-do-it-yourself tayo sa ating mga sarili-sariling mga tindahan. Kasi hindi naman talaga tayo tulad ng iba na franchising na lahat ay nakadepende. Sa atin ay tinuturo natin na do-it-yourself para sarili nyo patakbuhin ang inyong business. Kasi totoo naman, bakit naman kailangan pa tayong umaasa sa iba kung kaya naman natin patakbuhin ang ating negosyo. Ganun kasi mangyari sa franchising. May isang department na sila yung namamahat, sila yung bahala sa inyo mag-supply ng ititinda. Yun dahil kumikita rin sila doon. Kumikita rin sila doon sa supply ng katulad ng lechon manok, yung marinated. So sinusupply nila sa inyo yan kasi kumikita din sila doon. So bali as a franchisee, bibili ka ng marinated chicken sa kanila, pati yung ibang mga supplies magaling sa kanila kasi kikita pa rin sila doon. So sa atin wala na yan, yung department na yan, yung logistics at yung commissary, production, yung logistics at saka production, kasama doon yung commissary na yun ng production sa kanila yon. I-deliver sila niyo yung manok ready for cooking na, pero siyempre kikita na sila doon, papatong na sila doon. Ibig sabihin binibenta nila sa mga franchisee ang supply ng yung marinated chicken. Pero sa atin kasi kahit na doon yung processing, logistics ay sa inyo na, tuturo na rin sa atin, wala pa rin tayo na pare-pareho lang ang magiging resulta. Ang lasa at quality ay ma-maintain pa rin. Kaya sinasali na sa inyo yung technical, o kumbaga yung paano yung processing, tinatransfer na sa inyo, tinuturo na sa inyo para isa na lang, kumbaga makakatayo kayo kahit wala tayong supply. Halimbawa may problema tayo dito sa Cebu or sa aking area, sa warehousing namin, sa logistics namin, wala tayong supply. So yun ang magiging rason na hindi kami makasupply dahil nga walang manok. So sa isang department katulad ng franchising, yung logistics at yung production, pag may problema sila, lahat damay-damay na lahat ng mga franchisee. So ito sa atin, lahat ay tinuturo na from production, lahat ng department tinuturo sa inyo. Kaya nga sinasabi ko parang DIY, do it yourself, pero tinuturo din sa atin yan. Magkaroon tayo ng lecture yan, magkaroon tayo ng mga open naman tayo doon sa wala namang limit yung mga pagtuturo natin. Meron pa rin tayong mga tinuturo doon sa training na mga very important na mga lessons about the business. Yun ang nakadiferensya sa atin. Sa franchising, wala silang tinuturo na production, sa kanila yon, at saka yung sa logistics. Sila yung bahala. Kayo mga franchisee ay magbibinta na lang. Parang lesser nga yung lesser yung hassle nyo kasi nga wala doon sa inyo yung production at saka yung logistics. Pero ang laki naman ang mawawala sa inyo dahil imagine limited lang yung markup nyo sa inyong binibinta dahil nga hindi nyo alam yung business. Ito sa atin tinuturo na yung lahat, pati doon sa production at saka logistics, para kayo na talaga lahat mag-process. Yung supply na lang sa akin galing as a partner ay yung ating panimpla. So yun lang bali yung bibilhin nyo sa akin. So konting porsyento lang yan sa inyong business na as a partner, or mentor. Yun lang bali ang hinihingi ko as partner. Wala na ako iba pang
hinihinging bayad like royalty fees, ano pa yan. Wala na. Kayo na bahala sa lahat para makatakbo kayo, kaya nyong patakbuhin ang business without me. After sa training lahat, ay kaya nyo nang patakbuhin ang business. Of course, yes, yung tuloy-tuloy ang ating mentoring naman. Anytime makatawag kayo sa akin. Ganun po yung ano natin, yung setup. Kung makuha nyo lang yung sistema, lahat matuturo, makuha mo na, kaya mo nang patakbuhin. Kahit ilang outlet pa, kaya nyong paganahin. Shout out pala guys sa ating mga partners dyan nationwide, sa ating partner dyan na Bako dyan sa Davao, dyan sa Panabo. Naka-open na guys yung ating partner dyan sa Panabo City, Davao. Sa shout out natin lahat na ma-recall ko lang ha, kasi nag-ano pa tayo, nagbabiyahe pa tayo. I-recall ko lang yung mga partners natin dyan sa Zamboanga City, si Argis Lechon Manok dyan sa Sinunok, Zamboanga City. Yung isa yung bago natin dito sa may Tabuelan, Cebu, si Regis Lechon Manok, Tabuelan, Cebu. Meron pa tayo dyan sa Cebu pa rin, dyan sa Hinatilan, Sir Oxford. Di ko pa na-update yung ano, di ko pa na kuha yung pangalan ng kanyang litsunan. Opening na. Nag-open na po guys, siguro mga 3 weeks ago. Ang lakas po dahil lang business na siyang pumunta dito, nagkuha ng ating injectable solution, Sir Oxford, dyan sa Hinatilan. Tsaka yung sa partner din natin dito dyan sa Oslob, at saka sa Santander, si Jubels Lechon Manok, si Sir John Lawrence dito sa Cebu City. Mayroon na siyang 4 na outlet. Siya po yung SIMA na partner natin guys. Si Don Franco sa Talisay City at Cebu City, yun ang yun ang area niya. Meron din siyang ngayon, yung i-open natin ay yung pang-4 na outlet, si Don Franco. Nandyan pa yung si John Knox dyan sa Talisay City. Meron din tayong partner dyan, isa pa. Meron din tayo doon sa yung si Tugaok sa Minglanilla, Cebu. Dito sa Lapu-Lapu City, dyan sa Gate 4 ng MEPS or MEPSA, si Boss Rex Lechon Manok. Malakas yan dyan sa sa MEPSA. Sa dyan sa Lapu-Lapu City pa rin, si Kuya Boards guys. Sa dami na natin mga partners guys, hindi ko talaga matanda lahat. Busrik tapos na. Si Kuya Boards pala dyan sa sa going to Marigondon, Lapu-Lapu City. So sino pa ba? Dyan sa Bacolod City, ang Panox Lechon Manok dyan sa Circumferential Road, Bacolod City. Bago din partner natin dyan, mga almost na mahigit 1 buwan pa siguro, din sa Bacolod, din sa Iloilo. Shout out kay Sir Edward, si Chop and Chicks ba yun guys, Sir Edward? Si Chop and Chicks dyan sa Miagao, Iloilo City. Guys sorry sa mga hindi ko ma-mention kasi sa ma-recall ko lang, sige nandito tayo ngayon nagta-travel. In Winston. Oo, dyan sa Iloilo So punta tayo doon sa Luzon. Sa Luzon kay Sir Winston, ang Doña Erminia dyan sa Marikina.
kuan ko. Si FCT 888 dyan sa Antipolo City. Dyan sa Dunim. Sa saan yun banda? Sa Rizal ba yun? Rizal. So basta yung pangalan natin, pangalanan natin guys, yung mga, kung di ko ma-recall yung mga pangalan ng Lechon House nila, yung mga pangalan ng ano lang, partners natin. Si Ma'am Sherry na diyan sa Quezon City. Kasi nakalimutan ko yung mayroon tatlong ate diyan sa Cavite, si shout out kay Cherry Alfiscar. Bigyan mo ako ng list ng ating mga partner dyan sa Manila. Hindi ko na matandaan yung iba. Si Sir Henry Rosales ng Calamba, Laguna. Yung Haros Lechon Grill. Yan ang pinakamalakas dyan sa Calamba, Laguna. Kaya kung gusto nyo matikman ang Haros Grill, hanapin nyo yan. Available yan sa Grab. Yung Haros Grill dyan sa Calamba, Laguna. Dyan sa Marinduque. Mabuti na lang natandaan ko. Si Talbos ng Palopo. Talbos ng Palopo dyan sa Marinduque yun. Pati rin kay Sir Sunny Fuentes dyan sa Santa Magdalena, Sorsogon. Ngayon ay under pa siya, na gusto niya, nag-start pa kasi siya sa bahay. So nasa bahay lang siya na nagsimula. So dahan-dahan lang niyang dinedevelop yung lechonan niya, kasi nga more on siya naghintay pa siya ng magandang pwesto. Pero yung pwesto, bahay lang nila ay nasa malapit din sa sentro or sa sentro ng Santa Magdalena. So tinatry niyang i-open doon sa bahay nila, baka later on ma-develop. So shout out kay Sir Sunny Fuentes diyan sa Santa Magdalena, Bicol yan area, Sorsogon Nueva Ecija. Yung sima na partner natin, nalimutan ko na tuloy, sir. Dalawa sila at sa mga interested na magiging partner, open po tayo. As I said, open po tayo nationwide. Napakamura lang magiging partner. So grab nyo na para makauna kayo sa inyong area. Nililimit natin sa mga bayan. At least kung sa tingin natin ay yung bayan ay maliit lang, solo natin ibigay sa inyo yung pwesto. Kung kayo lang yung mag-i-inquire, in case may kasunod na mag-i-inquire, i-refer ko sila sa inyo na kung pwede ba palagyan, or kung magkano ba, ilan ba yung plano nyong gagawing store. Pero kung gusto nyo, since kayo na una, gusto nyo na magawa kayo ng isa o dalawa dyan sa bayan nyo, okay lang, ibigay natin sa inyo. Yung mga bagong mag-inquire, iligay natin sila sa ibang bayan. So ganun yung setup natin. So dito banda sa Leyte, mayroon tayo diyang nag-open na bago sa Tacloban. Lagay po natin sa screen. Hindi ko rin ma-recall yung tamang pangalan ni Sir kay Sir. Ilagay ko lang dito yung pangalan ng kanyang lechonan. Doon pa rin mayroon pa rin sa Leyte isa. Doon sa saan banda ba yun sa Leyte? So guys, ilagay natin sa screen. Then dito sa Sugod, Southern Leyte, meron din tayong itayo diyan, yung pumunta dito yung training kay Sir Manuel Timario. Wala pa ring pangalan. But later on, guys, kung magkaroon na kayong pangalan, naka-open na kayo, kung gusto nyo ma-feature yung mga events nyo na ginagawa, yung mga opening nyo, ibigyan nyo ako ng short video para ma-feature natin sa ating mga vlog. Kasama kayo sa ating mga vlog. Hindi naman lahat nire-require natin, depende yan sa inyo. Kung gusto nyong isama natin sa ating mga vlog ang inyong mga activities sa inyong store, or lalo na yung mga opening, para natin sama sa ating mga video. So yung mayroon tayong promo na hanggang August 30,
mag-avail kayo kasi from 90k ginawa natin 70k, may gamit na kayo dyan. So avail na kayo, lalo na yung mga nagplano, at least makasave kayo. Karamihan kasi yung iba plano lang eh. So mangyayari, abutan sila ng abutan ng wala ng gana, kasama na doon yung mga pangarap nila, nawalan din ng chance, nawalan din ng papuntahan dahil nawalan ng gana eh. So yun, ang isang guys, ang isang negosyo ay pag once sisimulan mo na, kailangan palagi kang mainit, tuloy-tuloy yan, wala na yung atrasan. Kasi pag yung ganyan yung ugali natin na mawala ng gana, so paano nag-invest ka na tapos bigla ka na lang mawala ng gana dahil sa mga baka akalain nyo ang negosyo ay madali lang, ha. Hirap ang negosyo, hindi katulad ng nagtatrabaho. Pupunta ka lang sa opisina alas 8, uwi ka na alas 5, may sahod ka na. Pero fix naman yung income mo. Kahit bibilangin mo yung buwan sa isang taon, multiply mo yung sahod mo, di ba? So for the next year ganun pa rin, magkaroon mo yan na increase ng ilang porsyento for the whole year or for the whole life. Kaya mo yang pwede mo yang makikwenta. Pwede mo yang kukwentahin mo yung kita mo from, halimbawa ngayon ay 30 years old ka hanggang 60 years old. Makuha mo na yung total mo na sahod in 30 years, makwenta mo na yan sa pagtatrabaho. Kahit lagyan mo pa ng 10% daily na yearly na increase or 5% yearly increase, computan mo yan until 60 years old mo hanggang mag-retire kayo, makukuha mo na yung total mong kikitain. So sa total mong kikitain dyan for the rest of your life, 30 years sa pagtatrabaho, multiply mo yan, computin mo yung total earnings mo, and then computin mo rin yung total mong expenses. So ano bang possible mo magiging expenses for the coming years? Ito yung mga edukasyon ng ating anak. Number 1 yan, priority natin kasi mga Pilipino gusto talaga paparalin yung lahat ng mga anak, diba? So college, lalo na sa college, ano pa bang ibang expenses? Ito ang ating mga pangarap. Number 1 is gusto kahit bahay. Yung iba nga makatapos na lang yung anak, wala pang bahay. So sa pangarap yan, bahay. So kung medyo malaki yung sahod mo, kasama na doon yung expenses mo, bahay. Yung iba sasakyan. So katulad ngayon, halimbawa lang kung ikaw ay 30 years old na, mayroon ka ng stable job for 5 years, siguro makompute mo na yung kinikita mo for the past 5 years na pagiging empleyado. Mayroon ka bang naiipon? So magkano naman yung naiipon mo for the past 5 years? Halimbawa, nagsimula ka ng employment at 25, ngayon ay 30 years old ka na. So for the past 5 years, magkano na bang naiipon mo? Kung okay ka na sa company mo na pinagtatrabahoan mo ngayon, masaya ka na, so kukwentahin natin yung ipon mo, diba? So may ipon ka na ba? Magkano yung ipon mo? Kung wala pa, nako, for the next 25 years, ano pang maaasahan natin? Magkaroon ka pa ba ng ipon? So kung ngayon lang ay satisfied ka na sa sahod mo, na wala ka ng extra ipon, ano pa bang i-expect nyo for the next 25 years? Magkaipon pa ba kayo? Kung ngayon lang high school pa yung mga anak mo, wala ka pang naiipon, wala ka pang naiipon para pag ng bahay. So sa coming years, for the coming 25 years, iyon ang gagastuhan mo. College days ng mga anak mo, bahay, di ba? So talagang kung kukintahin natin, pagdating ng 60 mo, wala kang ipon. Kung meron man, siguro nandoon sa bahay, maliit na bahay, o meron ka bang so doon napunta lahat.
Kasi nga kulang yung kinikita natin. Tamang-tama lang pagpapaaral, di ba? So normally tayo mga Pilipino, pag empleyado tayo, karamihan natin pagdating ng 60, 65, retired broke. Bakit retired broke? Pag government employees ka, meron kang matanggap siguro mga 2 million, 3 million. Ang gagawin mo dyan, siguro mga iba ay pambahay, paggawa ng bahay, patapos sa bahay, dahil yun nga, yun naman karamihan yung dream. Mayroong mga dream house. Kung yung 2 million, magkukunan mo yan ng kukunan mo pa yan ng panggasto sa bahay. Kung ano pa yung balak nyo bibili. Ng iba kasi bibili ng mga sasakyan. Nako, ano yan, napakalaking pagkakamali yan. Retirement fund mo, retirement mong nakita, ini-invest, dapat i-invest mo yan, or gawin mo yan ng pag ayusin mo yan pagpatakbo, binibili mo yun ng sasakyan. So yung sasakyan na binibili mo, anong binibigay sa inyo? Comfort lang yan, pag sakay-sakay for how many, siguro 5 years. Di mo ba alam na yung once nabili mo yan, ang laki ng gastos mag-maintain ng magandang sasakyan. Ang insurance yan napakalaki, siguro 30 plus a year. Tapos gasolina mo pa, so pag mayroon ka ng sasakyan, mayroon ka ng malaking expenses. So ang maganda, kung mag-invest mo, kung bumili mo kayo ng sasakyan, kung mayroon din kayong kikitain, di ba? So yun ang masakit after 60 or after we retire sa pagtatrabaho. Yun ang masakit dahil wala ka nang tatanggapin. Yung 2 million na sinasabi ko na magiging retirement fee mo, retirement money mo, ano yan, lump sum yan, lump sum na money na kinukuha mo sa pag-retire mo, kinukuha mo lahat kasi gusto mo magkaroon ng malaking pera. Pag hindi mo yung kukunin, yun ang magiging pension mo for the rest of your life. Halimbawa, magka-pension ka ng 7,000 to 10,000. So mag-start yan after you retire, siguro 1 year after. Siguro makatanggap ka lang how many hundreds, and then after that makatanggap ka na ng pension for the rest of your life. Pero yun nga, nasa malaking pension siguro sa ngayon pag government employee ka ay 10 to 15,000. Yung military alam ko malaki daw eh. Hindi pa ako sure kasi hindi ko ba nakuha. Pero yung karamihan kasi mga nagre-retire, kinukuha nila as lump sum kasi kinakapital nila sa negosyo. Yun din ang mahirap kasi yung retirement nila, nakuha nila, ini-invest nila later na. Baga late na kasi nasa 60 years old na sila, saka pa sila nag-start ng business. So what if yung 2 million na retirement fund mo nag-failed sa business, saan ka pa kukuha ng panggastos for the rest of your life? Di ba natin alam na napakalaking gastusin pag tayo matanda na? Maraming gamot. Ngayon nga na mayroon na tayong, ako 50, mayroon na tayong maintenance. How much more kung nasa na tayo, older age, 60 plus. Marami na tayong mga maintenance na gamot. Yung kain pa natin. Siyempre, yung day-to-day living natin. So siyempre, kung wala kang pera, nasa bahay ka lang, hindi ka na pwedeng pupunta doon sa Boracay, doon sa pwede mong gustong mapuntahan dahil hindi ka nakapunta noong tayo ay hindi pa nag-retire dahil busy sa trabaho, walang time para sa pag outing. Ngayon may chance ka na mag-outing, kaso lang wala naman tayong pera kasi yung perang natatanggap natin ay retirement yan, matatakot tayong gagastusin, baka mauubos. Yung iba ni-invest di negosyo, nag-risk sa negosyo, pero hindi pa rin alam na kung susultehin ba. So kaya maganda pa rin yung ang negosyo. So paano tayo magkaroon ng income after we retire, na yung natin, yung retirement natin intact pa rin. Ngayon pa lang, medyo bata-bata pa, simulan mo na yung negosyo. Mayroon kayong kunting ipon, mag-ipon muna, and then once mayroon na kayong maipon, yung invest natin. Sample, pupunta kayo sa isang negosyo, gusto kayo mag-invest sa isang negosyo, sample lang sa ating negosyo lang, yung lechon manok,
Kasi ito yung alam natin na pwede ko kayong matulungan. Sa lechon manok business, yung pinakamalaki na yung 200,000, kaya mo nang mag-start ng negosyo. Hindi naman sa ngayon lang, hindi na yan gaano malaki yung 200,000. Madali lang yan, kung mayroon, kung nagtatrabaho ka, kung ikaw isang OFW, kayang-kaya mo niyan mag-invest niyan. So, sa atin, yung 200,000 mo, makaput up ka na ng isang store niyan. So, for more info, mayroon tayong, prior ditong video na ito, mayroon tayong vlog na kung paano magsimula, kung magkano ang gagastusin sa isang lechon manok outlet. Susundan nyo itong vlog, before ditong vlog na ito, mayroon tayong ina-upload dyan. Tinuturo ko doon, sinasabi ko doon yung mga gastusin sa isang lechon manok outlet, kung magkano ang gagastusin. Sinasabi ko doon. So para magkaroon kayong ideya, panoorin nyo yan. Kasi lahat detalyado yan. Kung binibase natin yung capital na 200,000, kung paano natin palaguin, paano natin patakbuhin, paano natin makikitain yung 200,000 based sa ating negosyo ito na lechon manok. Disclaimer lang po, itong negosyo na lechon manok lang ating tinuturo sa inyo dahil ito yung ating alam, ito yung ating kaya nating ituturo sa inyo. Mayroon tayong ibang mga negosyo alam, pero hindi naman natin yon linya, hindi naman natin yon talagang master. Meron lang tayong alam, pero ito yung main nating negosyo na ito rin yung talagang simula pa noon ay dito tayo nabubuhay. Dito tayo kumukuha ng pamumuhay sa ating, kumbaga from 2009 since we retired, dito lang tayo umaasa sa ating negosyo. Kaya sinishare lang natin yung business para naman makatulong tayo sa mga gustong magnegosyo na wala pang alam. Mayroon kasi tayo maraming mga kababayan na mayroon silang puhunan, wala silang alam kung anong negosyong papasukan. So ito yon, pagkakataon ninyo, kung nagustuhan nyo, kung pag-aralan nyo rin ang ating negosyo, kung malaman nyo na, kung nagustuhan nyo na, ay pwede kayo mag-reach out sa akin. Mayroon tayo dyang number dyan sa aking screen, yung aking cellphone number dyan, tsaka yung ating messenger. I-reach out nyo lang ako dyan kung gusto nyo mag-start. So sa ating mga nag-reserve dyan, mga FW, hintayin ko lang pagdating nyo. Yung iba dyan meron nang nag-down. So anytime pagdating nyo, simulan natin ang inyong negosyo. Guys, dito tayo sa area ni Don Franco. Malapit na tayo. Dito sa Puok, Barangay Puok, Talisay. Ayan, welcome Barangay Puok. So, nandiyon yung sa unahan pa guys. Medyo traffic, masyadong traffic tong area na ito. So napakaraming tao na dito nakatira. So very good area. Kasi napakaraming tao, di ba? So sa nadaanan natin, marami ding mga lechonan na doon bago tayo makarating sa kay Franco. Yun, mayroong lechonan din isa. So napaka sa Mangkuan, ang manok ni Franco na isa ka dakong napakadami ng guys, napakadami ng nagnegosyo ng gusto magnegosyo ng lechon manok. Napakaraming live chicken yan. May katayan kasi doon sa loob. Sa customer natin dyan, mayroon dyan 2 katayan ng manok dyan sa dito. Diyan na po na siya magkuhan kamuberis. Beres, dumaan tayo. Malapit na po tayo ni Franco. Ranking na to dito may lisod.
Di ba na si Franco ng number? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Takot yan ko, no? Takot yan number. Aqua Cainta Resort. Ano ako kainta? Di ba? Wood. Yan, Villa Solana guys. Crypto coin. Solana. Eh. Mukhang binabaha ang inuulan ng opening ngayon ni Don Franco guys. Napakalakas ng ulan. Maraming tao. Nagka-traffic ang opening niya. Homes. Siguro yung dahilan sa traffic ngayon dito dahil opening sa pwesto ni Don Franco. Tingnan natin kung ito ba yung na-cause ng traffic yung opening niya. Yan na yata, di ba? Problema na ito parking. So guys, oh, may mga balon. May mga balon. Yan. Tingnan natin yung promo. Yan guys, oh, yung naka ano. May mga balon. Oh. Yan, oh. Yan, Don Franco. Hanap na tayo ng parking. Ito na guys ang area. Napakaganda po, napakamaraming tao. So ito ay ano lang siya, barangay. Galing na properties o SRP. Sa City Hall. Tapos papasok ito papuntang mga beaches, marami dito mga beach resort. Ito banda dito ay mga ano na mayroon ng mga beach resort. So kung makita niyo napakaraming tao at saka residential din ito banda. So kita niyo naman yung isang indicator merong imlolier. So ibig sabihin napakarami na talaga dito mga tao. Isa yan sa mga indicators na mga commercial spaces na pumapasok sila kasi nga gusto nila mag-serve sa area na maraming tao. So ibig sabihin maganda itong pwesto na nakuha ni Don Franco at medyo malaki din ang kanyang pwesto. Ito yung ano guys, ito yung pang apat na outlet ni Sir Franco. Ayan. Napakalaki mga manok. Napaka-juicy. So ang promo niya ngayon ay buy one take 1. 1 kilo na manok or isang buong manok na nagkahalaga ng 280, mayroon siyang free na 1 kilo. O diba? So sulit na yan. 1 kilo ngayon ay 38 to 40 kilos. 40 pesos. So ano na yun? Okay na yun sa mga bumibili. Mayroon ka ng ulam, may kanin ka pa. Ayan. Napakaganda tingnan, punong-puno. Ano guys, after nung yung opening nito ay nakabenta siya ng almost 136 yata yung nabenta niya. Ang laro nito, nakabenta siya ng 136 piraso na manok. So hindi pa kasama doon yung limpo. So goods na yun, opening na may 136 na piraso, goods na yan. Hindi na yan masama.